In looks maxing, love is scientific in the Bible says. Sa looks maxing, ang pag-ibig ay pagiging scientific. At ano naman ang masasabi ng Biblia dito? Unahin natin ang what the science say about attraction. What science says about genetic and attractiveness. Genetic influence studies reveal that certain genetic variants affect facial attractiveness, often in sex-specific ways. For example, may attractiveness has been linked to genes influencing lipid metabolism, while female attractiveness correlates with genes tied to body mass index. And heritability, facial attractiveness shows moderate inheritability, meaning genes play a role and don't fully determine how attractive someone is. Biological signals, traits like clear skin, facial symmetry, and sexual dimorphism, masculine versus feminine features are partly genetic, often signal health and fertility. Kaya dito sa pagiging science natin, kailangan mo ang genetic influence para malaman natin kung ano yung trait ng pagiging pagkababae at pagkalalaki, bakit sila na-attract, at inheritability, kung paano natin mamamana kung anong magiging itsura ng ating anak, at biological signals na pag naging healthy ka, nakikita yun sa iyong pagmumuka, clear skin, facial symmetry, at sexual dimorphism, na na-attract ka dahil sa siya ay healthy. Okay, yun yung dahilan. Kaya ang goal natin dito ng mga Kristiyano ay kailangan nating maging healthy, alagaan ang sarili para magustuhan tayo ng mga tao. Na sa tingin ko diwa naman ng Biblia yun, kasi marami sa Biblia na nasusulat na kapag susundin mo yung kalooban ng Diyos, kakain ka ng gulay, tubig, hindi alak at karne, para hindi alak at karne, tubig at tubig at saka gulay, ay pupugi ka, na mababasa naman yan sa Daniel, okay? Okay, sa lumang tipan. Kaya ang nakapokus yung Biblia sa kung ano yung nasa puso, okay? Ano naman yung masasabi dito ng nasa Biblia? Kasi sa sobrang scientific natin, nakakalimutan na natin yung pagiging yung process of procreation ng tao, na mayroon talagang pag-ibig na nararamdaman ng tao. Pero kung isipin natin kung material lang, physical na bagay lang, ay ang attractiveness ng tao ay na kumukupas. Yun yung realidad na kailangan mong maintindihan kapag Kristiyano ka na nagluluks maxing. Kasi ang Biblia hindi naman nakapokus kung sino yung maganda, yun yung ligawan mo. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia, kasi mababasa sa Kawikaan 31:30, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya ay pupurihin. Ang hanapin mo ang babaeng natatakot sa Panginoon. It doesn't matter kung maganda ba to, kasi ang kagandahan ay walang kabuluhan. Kasi may mga nakita akong kapatid na nagpo-post sa social media, maganda siya, pero yung ugali niya malandi. Okay, nakaka-turn off, kasi parang nalalasing siya sa maraming likers, maraming nagko-comment, parang nalalasing siya kasi maraming lalaking nagkakagusto sa kanya, kaya parang nililigalig siya ng demonyo na ganun. Kasi kapag maraming nagkakagusto sa babae, na yung babaeng yun nalalasing kasi maraming nagkagusto sa kanya, parang nalalasing siya sa sobrang atensyon. Yun yung utak ng babae na nalulong sa social media. Okay? Kaya magusto siya ng mga lalaki dahil maganda siya, pero yung totoo, gusto ng Diyos na makatuluyan mo yung babaeng may takot sa Panginoon. Okay? Kasi ang Diyos tumitingin sa puso at ang tao tumitingin sa muka. Mababasa sa unang Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng
kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ito yung realidad na kailangan mong maintindihan, na ang tao ay tumitingin sa muka kahit na hindi nila alam ang intensyon mo. Kasi yung may mga babae na tumitingin sa muka, gusto nila pogi, pero yung nasumpungan nilang lalaki ay masama. Hindi ayaw ng Diyos na makatuluyan nila kasi masama yung puso. Kaya nilalayo sila ng Diyos. Yung mga babaeng matuwid sa mga lalaking masasama. Ganon din, vice versa. Nilalayo ng Diyos yung mga lalaking matutuwid sa mga babaeng masasama, kasi ang gusto kung yari ikaw mismo lalaki, matuwid ka, gusto mo babae na maganda, kaso yung ugali masama, lalayo siya ng Diyos sa'yo. O kaya gagawa yung paraan ng Diyos na hindi ka magustuhan ng babae ngayon para hindi mo siya makatuluyan. Okay? Kaya may advantage din ng pagiging natin, kung ano man ang itsura natin, okay, mga lalaki. Kasi ang goal ko dito, maging pogi ka pa at pabait ka pa at the same time. It doesn't matter kung pangit ka ba, kasi ganun talaga yung totoo kasi lahat ng babae na nabulag sa katotohanan, na bulag sila kasi gusto nila pogi at mayaman, ano naman yung magagawa nila, hindi sila makahanap kasi yun yung realidad. Sa totoo, rare ang makakita ng pogi at mayaman at the same time. Sa totoo, lahat ng lalaki pangit kasi too late na yung bago lang sa atin yung looks maxing ngayon, na nagtitrending na yung looks maxing, pati lalaki kailangan na maging pogi. Kaya yung mga kabataan na babae, sila yung mas may chance na makakita ng lalaking pogi sa panahon ngayon. Kaya mag-looks maxing ka po habang Kristiyano ka pa. Mamaya sasabihin ko pa yung mga bagay na detalye tungkol dyan, kung paano mag-looks maxing. Ganito. Ito yung yung kwento ni Kristo na kailangan kong tularan, kasi si Kristo ay nagpakita ng halimbawa gaano niya tayo kamahal na mga tao. Kaya it doesn't matter kung ako man ay maging bating, at least yung may papakita ko yung pagmamahal ko sa crush ko, na kahit na mapunta siya sa iba, okay lang. O kaya parehas kaming maging matandang dalaga o matandang binata, okay lang, kasi yun yung realidad dito sa mundo, na lahat tayo mamamatay. It doesn't matter kung may asawa ka o wala, mamamatay pa rin tayo. Gusto ko buhay na walang hanggan. Gusto ko yung yung mabuhay sa mundo ng walang problema, kasi lalo kang magkakaproblema kapag naging kayo ng crush mo. Okay? Yun yung yung realidad na kailangan mong maintindihan, kasi nung dito sa mundo walang kabuluhan, okay? Kasi kahit nga mag-asawa na kayo, mag-aaway pa rin kayo May mga hindi pagkakaunawaan. Tapos ang daming tukso sa paligid. May asawa ka na, tapos tutuksuin ka pa ng mas maganda pa sa'yo. Tutukso ka ng mas maganda pa sa asawa mo. Ganun. Kaya ganito, iisipin ko na lang na naintindihan ko si Kristo kasi ito yung sinabi ni Kristo kay Magdalena sa Juan 20:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit paroroon ka sa aking mga kapatid at sasabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, at sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Wala naman sinabi sa Biblia na si Magdalena ay nagkagusto kay Hesukristo. Pero mahal ni Magdalena si Kristo, na kaya parang may may ganito, may parang tinatanong ni Brad Eli sa isang pag pumunta na 1,000 taon binuhay na muli yung mga Kristiyano, tatanong ni Brad Eli, Magdalena, nagkagusto ka ba sa ating Panginoong Hesus? Kasi si Kristo ayaw magpahawak dito, kasi
merong kahalayan kapag maghawakan yung babae at lalaki, kaya ayaw pahawak ni Kristo kay Magdalena kasi parang something na magkakasala si Magdalena kasi lalaki si Kristo at si Magdalena babae, kaya parang may attraction na nangyayari kasi dahil nga sa pag-ibig sa atin ni Kristo, lahat ng tao gusto ni Kristo maligtas, kaya nga hindi nag-asawa si Kristo, 'di ba? Kasi gusto niya na maglingkod kaysa mas mahal ni Kristo na maglingkod sa sangkatauhan kaysa siya yung paglingkuran, na ibigay niya yung kanyang buhay sa sangkatauhan para matubos ang ating mga kasalanan. Kaya paroroon si Kristo sa Ama para ipaglingkuran tayo mga kapatid, mapaalalahanan kung ano man yung mga natin, problema natin dito sa mundo. Kasi nga mahal ni Kristo yung sangkatauhan. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan, kaya it doesn't matter kung may asawa ka o wala, kasi si Kristo wala siyang asawa, bali pag nasa iyo si Kristo, meron kang kapayapaan kasi naintindihan mo yung kalagayan ni Kristo na mahal niya ang sangkatauhan. Okay, hindi siya nandito para paglingkuran kundi maglingkod, ibigay ang kanyang buhay para pangtubos sa marami. Kaya ganito, may papakita mo yung pagmamahal mo sa crush mo kapag walang kayo. Kasi sa kalagayan ko, naintindihan ko si Kristo kasi ganito nung tao ako nagkakagusto, tapos may crush ako, iniisip ko na lang na mas mahal ko yung crush ko kapag hindi naging kami. Kasi sa kalagayan ko, walang wala, tambay lang ako na gumagawa ng video sa YouTube, tapos siya tumutulong sa magulang yung crush ko, tapos naglilingkod pa siya sa tungkuling bilang TK, Teatro Kristiyano, para hindi ko siya madisturbo, na para hindi ko siya agawin sa kanyang mga magulang, kasi bastos yun na parang aagawin sa magulang, ikaw na yung lilinga. Parang hindi ganun yung diwa ko, parang may mali. Okay, kasi kapag tunay na mahal mo, ayaw mong pahirapan kasi tambay lang ako, tapos wala akong trabaho, tapos may papahirapan ko pa, siya pa yung magbubuntis sa anak ko, tapos masasaktan siya sa panganganak, tapos tagablinis ng bahay, tagapag-alaga ng mga anak, parang ginagawa mong alila yung crush mo pag naging kayo bilang pagmamahal sa kanya. Parang gusto ko siya maglingkod sa Diyos gusto ko siya sumayaw sa Teatro Kristiyano, gusto ko siya mag-focus sa Diyos, kasi ganun din ako kaya kasi dati may crush ako na yung first love ko talaga, sinabi niya sa akin na na unahin mo yung Diyos, gusto maglingkod ka sa Diyos at unahin mo yung sarili mo, tapos nireject niya ako kasi yun yung gusto niya, na maglingkod ako sa Diyos. Tapos nagkaasawa na siya, tapos tinanggap ko na yung na hindi magiging kami kasi gusto niya na maglingkod ako sa Diyos. Tapos ito namang bagong crush ko na-realize ko, oo nga, mas mahal ko pala siya kapag hindi naging kami, ayaw ko disturbuhin sa kanyang tungkulin. Pero sana naman, alam mo kung sino ka, ayaw kong magbanggit ng pangalan, kung alam ko sa isip, sa espiritu, naririnig mo ko. Hindi ko na kailangan banggitin yung pangalan ba, kasi matisod yung mga kapatid, parang napapahiya kapag binanggit ko pa sa video na ito. Kaya alam kong naririnig mo ko sa espiritu, na bilang pagmamahal sa'yo, gusto ko sumayaw ka na sumayaw bilang Teatro Kristiyano. Gusto ko maglingkod ka sa Diyos, okay, kahit walang tayo, okay. Naniniwala ko yung greatest love, yun yung kaya hindi nag-asawa si Kristo, kasi gusto niya lahat ng tao maligtas, tsaka gusto niya na siya yung maglingkod para
para bibigay yung kanyang buhay para sa sangkatauhan. Hindi siya yung paglilingkuran. Kasi kapag nag-asawa si Kristo sa sanlibutan, parang siya na yung paglilingkuran ng kanyang asawa na nandito sa lupa. Kaya hindi nag-asawa si Kristo para imaipakita niya yung greatest na love na agape, kung tatawagin yung divine love ng pagmamahal ng Diyos sa ating sangkatauhan. Kaya ganun din yung na-realize ko, parang ako nakikitulad ako kay Kristo, na pinagpakita ko yung halimbawa ni Kristo, na kapag mahal ko yung crush ko, yung nakikita ko siyang sumasayaw sa tiki, natutuwa ako eh. parang parang nasa langit na ako noon eh, na kasama ko siya, naglilingkod kami para kasi parang buhay na walang hanggan yung gusto ko siya makapiling sa buhay na walang hanggan eh, yung parang kanta ni Adi na para luman, sabi, isasayaw kita hanggang sa walang hanggan. Sa iyong tingin agad na humaling sa nagniningning mong mga mata. Ikaw isang bituin na nagmula sa langit. Nagmumukad-kad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay para lumanaki aking ang dadalhin sa di mo inaasahang paraiso. Palagi kitang awitan ng kundi man hindi magsasawa, di ka pababayaan, sasayaw kita hanggang sa walang hanggan. Yun yung tunay na pag-ibig, no? Kahit na magkita na lang kayo dun sa buhay na walang hanggan, doon na lang kayo mag-aminan. Kahit na hindi na kayo nag-uusap dahil na iniiwasan nyo yung tukso, hindi kayo nagpapansinan para hindi ninyo mapigilan yung isa't isa sa tungkulin na paglilingkod sa Diyos. Kasi ganun yun eh. Ewan ko ba, napapaluha ako kung ganun man yung matinding pagmamahal ko sa crush ko. Parang gusto ko na siya maglingkod sa Diyos bilang kaanib dito sa MCGI. Kasi nga, merong kapighatian dito sa sanlibutan eh. Kasi parang papahirapan mo siya pag naging kayo eh. Ito nga pala yung talata na si Kristo hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at binigay ang kanyang buhay. Mababasa sa Mateo 20:28. Tama ba to? Gayon din naman ang mga anak ng tao hindi na basahin ko ulit Mateo 20:28. Gayon din naman ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibinigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Binigay niya yung kanyang buhay para itubos tayong mga tao. Siguro mahal din ni Kristo si Magdalena at mga iba pang kapatid na na mga babae, kasi sa tingin ko ang daming nang kagusto ka sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman sinabi sa Biblia, kasi sa lahat ng paraan tinukso si Kristo. Sa tingin ko, wag naman sa pamumusong sa espiritu, nagkagusto din ng ating Panginoong Hesukristo, pero yung laman niya kasi lalaki, kaya pinipigilan ni Kristo yun. Okay? Ikaw naman, sa ganun na kalagayan ni Kristo, maraming babaeng lumalapit sa iyo, di ba, posibleng magkagusto ka rin, pero bilang pag-ibig ni Kristo sa atin, pinipigilan niya yung kanyang laman na wag magkasala. Kaya ganun din ako na bilang halimbawa ni Kristo, pipigilan ko yung yung laman ko na wag maging kami ng crush ko, okay? Kasi pinapahirapan ko lang siya pag nagkatuluyan kami, naging asawa ko siya. Mas maganda kapag parehas kami naglilingkod sa Diyos. Ganito, sa mga bating naman na na walang asawa, na naging matandang binata o matandang dalaga na. Kasi meron akong ganito kasama namin siya sa choir, yung matandang dalaga na hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, kasi
hindi niya matanggap na wala siyang asawa. Gano'n. Parang naghahanap pa ng asawa, gusto niya bata, tapos gusto niya ako. Naghahanap ng bata, mas bata na magiging boyfriend niya. Nakakainis nga eh, 'di ba? Na-annoyed ako yan, tanda-tanda na naghahanap pa ng asawa. Di niya alam na ang laki ng ganti sa paraiso kapag wala kang asawa. Mababase yan sa Isaias 56, 3:5. Huwag din magsalita ang taga-ibang lupa na nalakip sa Panginoon na magsabi, tunay na hihiwalay ako sa Panginoon sa kanyang bayan, at huwag din magsabi ang bating, narito ako'y punong kahoy na tuyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon patungkol sa mga bating na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin at mag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay ng loob ng aking kuta, ang naalala at pangalan na maigi kaysa sa anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Bibigyan ng Diyos ng mga magandang pangalan sa paraiso yung mga taong bating. Malaki yung ganti sa kanila kasi sila ay nagtiis at naagrabyado. Marahil ni-reject sila ng crush nila kasi kumupas na yung maraming mga iba kumupas yung kagandahan. Kaya nakakainis lang, na-annoyed ako, hindi niya matanggap na bating siya eh. Yung kasama namin sa choir na matandang dalaga. Dapat tanggapin niya kasi malaki naman yung ganti sa lupa. Kaya ganun, parang sexually frustrated, mataray sa akin kasi hindi ko siya gusto, mataray din sa mga ibang kapatid. Sana matanggap din niya. Okay. Kung ganun din yung kung ganun man yung kapalaran ko, tanggap ko na kasi bilang bilang halimbawa ni Kristo, nagtitiis ako eh, 'di ba? Mga kapatid, ganito mga kapatid, sa panahon ngayon maiksi na, okay? Hindi panahon ng pagpaparami. Kahit na meron tayong tawag dito, low infertility rate sa panahon natin, kasi sa totoo maiksi na yung panahon ngayon mga kapatid. Mababasa sa unang Korinto 7:29, ngunit sinasabi ko ito mga kapatid, ng panahon ay pinaikli upang ang ngayon ng mga lalaking may asawa ay maging tulad sa wala. Ibig sabihin ng talatang ito ay hindi na tayo panahon natin hindi na tayo magpaparami mga kapatid, kasi hindi na tayo magkakaanak ng marami kasi maiksi na lang yung panahon ngayon eh. Yung sa panahon ngayon masyado na maraming tao, kahit na may low infertility rate, kasi mahirap na yung panahon ngayon eh, 'di ba? Magtayo ka ng pamilya, 'di ba? Mahirap, ang daming gastos, 'di ba? Alilingapin mo yung anak mo, yung asawa mo sa pangangailangan. Magtatrabaho ka, wala ka sa bahay, nasa opisina. Bilang mas advantage dito yung mga single, kasi kaya tas dito sa talatang ito na binasa sa 7:29, yung mga lalaki maging katulad lalaking may asawa ay maging katulad sa wala. Parang isipin natin na single tayo habang naglilingkod tayo sa Diyos, kasi hindi na panahon ng pagpaparami ngayon eh. Panahon ngayon ng pagdadalisay ng pagbabanal ng pagdadalisay ng mga tao, paputiin yung mga mabubuti, tas yung mga masama lalong sasama ng sasama. Okay? Kaya ganito yung nawawala ng pag-asa, kagaya ko na hopeless romantic na ito yung pag-asa ko. Mababasa sa Kawikaan 19:14, bahay at ang mga kayamanan ay minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ito yung yung talata na hindi tayo pababayaan ng Diyos, okay? Ang Diyos ang magkakaloob ng asawa, hindi ng ating sarili. Kasi kapag hinanap ko yung crush ko na gusto ko talagang maging kami, kaya ako nagsusumikap, mapapabayaan ko yung paglilingkod sa Diyos.
bilang pagmamahal sa kanya, tungkulin na maging halimbawa ni Kristo, hayaan ko na lang siya gumanap ng tungkulin. Sana marinig niya to na nasa espiritu, na kahit di kami nag-uusap sa na literal, di kami nag-uusap sa sa face to face, sana sa espiritu marinig niya ako ito naman yung maging lang tayo, maging practical, okay? Sa tingin ko, gusto ko ng crush ko kasi pogi ako yun yung totoo Ang problema lang, hindi ko kayang bumuhay ng pamilya, kaya kailangan ko ring magpapogi, i-maintain yung kapugian ko habang nagsisikap sa buhay. Ito yung practical insight para sa akin. Kung if you're thinking about attraction in terms of looks maxing or self-improvement, focus on health-based traits, clear skin, fitness, posture, enhanced style and grooming to complement your natural phenotype, build confidence and character since your personality reshape how people perceive physical traits. Sa tingin ko bilang Kristiyano, mag-looks maxing ka pa rin, okay? Kasi yung church girl, kahit na church girl pa yan na utos sa Kristiyano na tumingin sa sa puso, hindi sa muka. Ang babae na lang, hinahayaan ko na lang na yung crush ko ay tumingin sa aking muka. Hindi ako titingin sa kanyang muka. Kasi maganda naman yung crush ko, pero gusto ko yung ugali. Okay. Mas gusto ko yung ugali. Nakapokus ako more on personality kaysa sa muka. Okay, maganda siya, okay, yung crush ko, okay. Kaso maganda at sexy. kaso kailangan ko lang kaya maging realistic ka rin kahit papaano. Kahit church girl pa yan, gusto niyan pogi, okay. Ang babae pwedeng maging doktor, pwedeng maging teacher, pwedeng maging abogada, pero yung pinapangarap niyang maging pinapangarap niyang lalaki, na pogi na lalaki, ay hindi nawawala yun sa kanyang isip. Okay? Ulitin ko lang ang babae pwedeng maging doktor, teacher, or abogado. Pwedeng maging yun, kung ano man ang pangarap niya, pero hindi nawawala sa pangarap niya na maging sila ng pogi at malingap na lalaki. Okay, yun yung realidad na kailangan mong malaman. Tsaka sa tingin ko, dito na matatapos ang video na ito. At sana may matutunan kayo mga brothers and sisters. Huwag kayong tumingin sa mukha, kundi sa puso, okay? Kayong mga lalaki lang yung tinutukoy ko dito. Hayaan mo yung babae tumingin sa mukha kasi instinct nila talaga yun na hanapin yung poging lalaki. Kaya kahit pogi ka, kahit pangit man na babae makatuluyan mo, tanggapin mo na, okay? Mas mahal ka niyan, okay? Natatawa nga ako mas yung mga pangit daw na babae ay nasasatisfy pa yung mga poging lalaki sa mga pangit na babae, kasi yung mga pangit na babae kasi nga na-attract sa kanila, parang nasasatisfy sila kung sexual yung pag-uusapan kasi wala silang option. Natatawa nga ako. Mahirap daw palugurin yung mga magagandang babae kasi marami na silang lalaki, 'di ba? Kaysa sa pangit na babae na na walang option, ikaw lang yung option niya, kaya masasatisfy ka niya. Natatawa nga ako, Pero sana naman magustuhan ako ng crush ko kahit pangit ako, okay? Inaamin ko maganda yung crush ko, negra siya na maganda tapos sexy, kaya sana magustuhan niya rin ako kahit pangit ako, okay? Di pa rin ako tumigil mag-looks maxing. So looks max to your potential. It's not over until you win your crush. More videos to come, one at a time, it God willing, and see you in the next video.